Hinebra nagpakawala ng magaling na player, kapalit naman pala'y mas eksperyensado at kahit na veterano, magaling rin palang player ito. Yan nga ang dapat nyong makilala. And bad news para sa Meralco, yung injury ni Cliff Hodge this quarterfinals. Yan nga ang ating mga tatalakayin. So patungkol nga muna tayo rito kay Meralco energetic veteran player Cliff Hodge. Ito nga ang isa sa mga player ng Bolts na talaga namang kanilang inaasahan at kinakapitan lalo na sa mga depensahan. Kung mapapansin nyo itong quarterfinals din kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters, isa siya sa may malaking naiambag sa team. So itong si Cliff Hodge kung saan ipinakita nga po niya kung paano niya kayang pigilan ng opensa ng import ng Phoenix at pinakita nito kung paano niya pinahirapan sa ilalim itong bigs ng Phoenix. Bukod sa opensa, nakapag-ambag rin talaga siya ng mga opensa. Or bukod sa depensa, nakapag-ambag rin siya ng mga opensa. So sa larong ito sa quarterfinals, sa una pa lang, tagilid na agad dito kung titingnan nyo ang Meralco dahil ang gaganda ng opensa at depensang pinapakita sa kanila ng Phoenix na katunggali nila. So sa larong ito, nung mga padulo na nung quarter dito na rin natin nakita ang full effort ng Bolts at nakatatlong overtime pa nga po. Pero sa dulo, napagtagumpayan nga po at napagtiyagaan ng Meralco na maipanalo ang laban. Kung saan ang magiging serye sa susunod na paghaharap nila ay do or die match na. Pero bukang sa do or die match na ito or na laban na ito, bukang wala tayong makikitang Cliff Hodge dulot ng injury na tinamonitor rito. So malaking kawalan si Hodge, lalo pat importanteng laban din itong susunod nilang match para makatawid ng semis. Batay nga sa report kung di makapaglalaro itong si Hodge next game, nakahanda nga rin raw po itong kampo ng Bolts para ibangga ang kanilang mga natitirang mga bigs like kay Kyle Pascual and Raymond Almasan. So bago tayo magpatuloy, baka naman po pwedeng maka-request kahit isang subscribe lang po. At kung hindi naman po makakabala, paki-like na rin po. Malaking tulong na po ayon. Maraming salamat po. So proceed na tayo about naman dito sa player na pinakawalan ng Barangay Hinebra at kinuha. So marami tayong nababasa about sa panghinayang ng mga fans dito kay Kim Aurin na dating naging parte rin ng Barangay Hinebra. Kaya siya magaling naman daw ito at bakit pa binitiwan ng Hinebra? Hawak na nila noon. So sa nilalaro nga po ni Aurin or nilaro nitong si Aurin noon sa Hinebra ay magaling naman nga raw talaga hanggang mapunta siya dito sa TNT Tropang Giga na ipakita niya nga ang pagiging humble at mahusay na manlalaro niya. So si Aurin Hinebra team ang nag-drop dito pero TNT ang nagbigay ng kontrata at nagpapirma dito. So hindi na nabigyan ng tsansa ng Hinebra papirmahin si Aurin dahil sa dami na ring guard nila. At saka isa pa, rookie siya kahit na sakaling mapapirma, baka mabangko lang din siya dahil kilala naman natin etong si Coach Tim na di ito mahilig gumamit ng mga rookie, bihira lang. So maganda rin na sa ibang team na lang din napunta etong si Aurin at least. Ngayon, eto't nabibigyan siya ng break at mahabang playing time. So bagamat maraming Hinebra fans ang nanghihinayang rito, pero sulit rin naman ang ipinalit o nilagay ng Hinebra na kaposisyon nito. Syempre, gugustuhin mo pa bang matagalan ng pagdevelop? Di dun ka na lang sa player na sigurado't marami pang karanasan at mabilis mag-fit sa Barangay Hinebra na si Maverick Ahamnisi. So kita nyo naman yung ginagawa niya sa team. Nakasisiguradong legit na guard talaga at shooter ito. At sanay na walang kaba-kaba kahit na sa mga crucial pa. 'Di ba? San ka pa?
So magsha-shoutout naman tayo mga ka-teammate. Shoutout sa inyo Wilfredo Bautista. Teresita Valencia. Juan Soligue. Eduardo Manzales. Jo Maria Abubakar. JJ Sibum. User. Atong Ginota. Romeo Conchada. Gervin Chris. And Ronald Verbosidad. Come on.